Posible ho naman na sa ngayon pa lang wala na ho kayong sinasabi na posible ho ninyong mga kaharapin na problema o kakulangan sa budget dito po sa panukalang ito. Pero hindi po ba napag-uusapan din kung posible na talagang totally para hindi na mahaluan ng politika to, bawal na sila doon sa area? Bawal din yung paglalagay ng tarpaulin during the distribution? Sige po, so ang tanong ho namin, ma'am, ito ang tanong namin. Kayo ho mismo, nananawagan kayo sa mga tao na magbigay sa amin ng informasyon, kung meron mga ganyan, etc. Bakit kayo mismo wala kayo napapansin? Kasi yung ako naintindihan ko, ma'am, mahirap sagutin kapag totoo, epekto. Pero dito po sa AKAP issue na ito, kayo mismo, ikaw ma'am, si Secretary Gatchalian, walang alam na may mga tarpaulin sa mga lugar na may distribution po ng AKAP at may mga present mismo na politiko as in hindi nyo ito alam kaya nananawagan kayo sa publiko, ma'am? Ginigipit talaga ni Manong Ted yung pagtatanong nito sa ASEC ni Irene Dumlao. Wala. Nahihirapan siyang sumagot talaga eh. Butata siya dito, kornado siya mga kabalitaan. Si Manong Ted talagang siniseryoso yung pagtatanong. Tatawa na nga lang siya eh. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi. 5,000 pesos. Hindi, bakong banga. Alright, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta? Magandang buhay, Pilipinas. Saan mang lupalop na ating mundo na may mga Pilipino. Sabayan niyo po ako sa ating reaction video gagawin sa mga oras na ito, mga kabalitaan. Huwag kalimutan mag-subscribe at of course, pindutin yung notification bell. Like, comment at i-share para agad-agad malaman ng karamihan kung ano yung mga kaganapan sa ating lipunan. At ngayon naman po ay hindi tayo magtatagal. Ay, sandali lang. Bago ko makalimutan pala, huwag niyo pong i-skip yung ads natin ha. Kasi hanggang ngayon wala pa tayong pundo ng 3-in-1 coffee mga kabalitaan. Kawawa ho tayo. At saka pambili ho ng toasted pandesal mga kabalitaan. Alright, so bago pa po ang lahat mga kabalitaan, panoorin niyo muna itong mga aktibo ho na mga participante sa WAD Committee hearing. Ito yung mga district representatives at susunod na po yung party list representatives mga kabalitaan. Alam nyo na. So napanood nyo na. Kayo na bahala, hindi ko na uulitin. Nasa inyo na ho yan. Nasa inyo na ho yan nakasalala yung karera ho nila sa politika. At ngayon naman po ay ating balikan ho itong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito po yung litrato niya. Ito po yung balita. Bisaya to from IFM Balita Cebu. Dinismiss na di umano ng Commission on Elections ang petisyon na talagang pagpapadisqualify kay Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang pagtakbo bilang senador sa May 2025 election mga kabitan. So dismiss na ho. Dahil wala daw ebidensyang ipinakita itong mga
nagsampa ng kaso na di umano ay nuisance candidate, no? May pangalan si itong mga mga swapang sa posisyon ba? Yung mga greedy. Ayaw nilang pagbigyan na ito pa kaya professional, pastor pa. Ang daming mga butante dahil nga yung members niya ay kulang-kulang siguro mga higit kumulang 1 milyon. Oh. Wala na, kabahan na si Tamba dito mga kabalitaan. Dahil sila ay magsisimula pa lang yung boto nila sa isa. Ito, may 1 milyon ang boto agad. Nakakatakot. Sabayan pa ng INC. Bubutuhan nila to. Kunyari, bubutuhan nila. Wala na, panalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Panalo na to. Baka maging number 1 ho ito sa Senado. Kaya huwag nyo ismulin ho si Pastor Apollo Kibuloy. At ito po ay answered prayer po sa mga sumusuporta kay Pastor na ma-disqualify yung kaso or petition bilang nuisance candidate ho. Di umano sa darating na halalan dyan sa COMELEC na mismo yung nagbigay ng resulta mga kabalitaan. So ito ay papalakpakan natin yung mga supporters ni Pastor Kibuloy. At si Pastor Kibuloy din, palakpakan din ho natin mga kabitaan. So ayun na, wala na kayong magagawa. Talo na kayo yan. Anyway, diretso ho tayo dito kay Manong Ted. Panoorin ho natin to mga kabalitaan. Yung DSWD spokesperson talagang napapalunok ko at hindi makasagot-sagot ng diretsahan dahil nga po ay matindi yung tanong ni Manong Ted, no? Dire-diretso talaga eh. Hindi naman below the belt pero straight to the point mga kabalitaan. So hindi ho nakapagsagot ng husto, parang hindi niya alam kung saan siya lulusot kasi dire-diretso yung tanong eh. Wala siyang malilikuan kasi yung kalsada dire-diretso. Nakaabang yung kalaban dun sa harapan niya. Wala na corner. Buti nga naman at least may diplomasya pang tinatawag natin si Manong Ted. Hindi nadaan sa diplomasyang tanong, pagtatanong. Sa akin lang po kasi dito, imposible ho naman na kayo sa DSWD, nung ito po ay napagdesisyonan na hindi nakarating kay Secretary Gatchalian, di ba? Imposible ho naman na sa ngayon pa lang, wala na ho kayong sinasabi na posible ho ninyong mga kaharapin na problema o kakulangan sa budget dito po sa panukalan ito. So ngayon po, as in, kung sakasakali ho na wala kayong 95 billion, everything is just normal? Well, again, Manong Ted, sabi ko nga po sa inyo, dahil nasabi na rin po ninyo na ongoing review yung pong 2025 budget. So, a lot of things could still happen. Okay. Tayo naman po, Manong Ted, sa departamento, lagi naman po na nakahanda to really recalibrate if necessary, yung mga targets natin. And then, titiyakin naman na lahat ng beneficiaries natin ng mga iba't ibang mga programa ay hindi po maapektuhan. Nasa maayos naman na pagpaplano ang lahat, Manong Ted. But then again, ito pong plano natin again will be based on the approved General Appropriations Act. So, tayo naman ay umaasa na yung pong mga proposals ng DSWD will be favorably acted upon. Ma'am, ilan po ang kasalukuyang beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Peace? Batay po doon sa ating pong target, 4.4 million households po ang ating pong beneficiaries. Okay. 4.4 million Filipino families. Ilan po ang nasa waitlist po ngayon, ma'am? I'll have to check, Manong Ted, kung meron tayong nasa waitlist. I'll have to confer with the National Program Management Office. Ipon po, mahinig po nasa Baganga, Davao Oriental kasi ako ngayon. So, Opo. Pero ma'am, hindi may tatanggi meron, di ba? Kasi nga the last time our office asked you, meron talagang nasa waitlist, di po ba? Well, batay po doon sa pinakahuling enumeration na isinagawa ng ating National Household Targeting System for Poverty Reduction at isinagawa natin na eligibility check routine. Meron po, may mga household beneficiaries na nasa waiting list. But I'd like to mention na meron na rin naman po na mga na-enroll because in the previous months, meron din naman pong mga na-validate na eligible na for graduation. So nagkaroon na rin po tayo ng replacement for those who have exited the program. Opo, yes ma'am. But I'm quite sure na kayo familiar ho dito kung ilan po ang waitlisted dito. Kasi during the budget deliberation, kayo po naman ay present dyan, natanong naman po ito di ba? Ma'am, tama ho ba? Mga 100,000 mahigit pa ito ng mga Filipino families? Again, I'll have to check, Manong Ted, kung kasi sabi ko po, meron na rin mga na-enroll In the past months, meron na pong na-enroll because may mga nag-exit. So, i-check ko lang if it's the same number or na-reduce na rin because we have already enrolled some. Opo, sige po. So, may tanong lang po ma'am si Chacha po sa inyo, ma'am. Opo, thank you. Yes po. Ito nga po na naglaan din ng budget po ang atin pong mga kongresista ng BICAM ng 26 billion pesos para naman po dito sa AKAP. Ngayon pa lang po sinasabi na ng mga tao na itong AKAP posibleng magamit sa pamumulitika. Ma'am,
napag-usapan na rin natin to nila Manong Ted in the past. Paano po sisiguruhin ng inyong ahensya yung sinasabi din po ng inyong sekretary, maging ng ibang mga mambabatas, na ang magfa-facilitate lamang talaga nitong AKAP ay ang DSWD at hindi po ito magagamit for the upcoming elections? Yes, DJ Chacha, meron tayong guidelines na sinusunod para sa implementasyon ng programa. And ito nga po ay may nakatukoy, o tinutukoy ng guidelines natin kung sino po yung mga beneficiaries, yung mga low income, minimum wage earners, at kasama na dyan yung mga farmers, fisherfolk, and other sectors from the informal economy. And then again, nakasaad din sa guidelines natin kung ano yung objective. Of course, that is to caution the effect of inflation nga po to this low income and minimum wage earners. And then may proseso din po na isinasagawa. Merong validation, merong review of documentary requirements na sinabit ng mga beneficiaries natin. First tayo, if you could recall, in 2021, meron din po tayong guidelines, this MC number 9 series of 2021. Ito naman po yung ina-adapt natin on strengthening partnership with stakeholders during election and non-election periods. So ito naman po yung nag-guide sa ating mga field office personnel sa titiyak na maayos yung ating pong koordinasyon on the ground at hindi na po at matitiyak na ma-insulate yung mga programs and services natin from any political intervention. Oo. So kami po mag-expect nga na hindi po ito magagamit ng mga politiko. Wala kami mga tarpaulins sa makikita or even the presence of these politicians during the distribution of AKAP? Kasi, ma'am, I believe meron silang oversight function. Ito yung sinasabi nila. So, they can be present on the ground during the distribution, pero dapat malinaw na hindi sa kanila galing itong ipinamimigay natin dito sa mga tao. Wala po ba kayong... Yes po. O, para lang makita kung naibibigay talaga yung ng DSWD yung tulong sa mga nangangailangan. Pero hindi po ba napag-uusapan din kung posible na talagang totally para hindi na mahaluan ng politika ito, bawal na sila doon sa area, bawal din yung paglalagay ng tarpaulin during the distribution? Yes, DJ Chacha, yan naman po ay napag-uusapan din po natin sa ating pong tanggapan. And in fact nga po, lagi rin natin diniremind sa ating mga field offices na yung pong mga payout activities natin, dapat ang naka-post lang po ay yung title ng activity para hindi nga paiwasan nga po yung mga ganitong mga observations na mayroong mga ibang mga tarpaulins. And then at the same time, we also continue we remind our field office to continue coordinating also with our local partners and explain to them na mag-refrain nga po sa pagpo-post ng iba pang mga tarpaulins other than the activity payout information materials itself. And gayon din po, we continue to engage our partners and our beneficiaries na sila po mismo yung mag-submit po ng report kung meron po silang mga nakapansin, o meron silang mga na-observe na mga ganito nga po mga form of political interventions or interferences para po actionan din ng DSWD. Because kami naman po sa DSWD naniniwala na napakahalaga ng partisipasyon ng publiko, lalo-lalo na ng ating mga beneficiaries. Kung kaya nga po, lagi natin silang ini-engage, lagi natin pinopromote yung active citizenship and providing information na ito pong mga programa at serbisyo na ipinapatupad ng DSWD ay galing po sa national government. Ito po ay dapat matanggap po nila. It's assistance due to them. At kung dapat po ay sabi kasi natin yung pag-provide ng information is also a way of empowering them. Sige po. So ang tanong ho namin, ma'am, ito ang tanong namin, kayo ho mismo, nananawagan kayo sa mga tao na magbigay sa amin ng informasyon, kung meron mga ganyan, etc. Bakit kayo mismo wala kayo napapansin? Well, Manong Ted, of course, ito naman pong mga kayo mismo, ma'am, kayo mismo, tauhan nyo on the ground, kayo mismo, ikaw mismo, si Secretary Gatchalian mismo, wala kayong alam o napapansin na sangkaterba ang tarpaulin ng politiko sa AKAP distribution at ang mga iba ay nandun pa present? Well, Manong Ted, parang nahihirapan sa dito, no? Talagang diretso, tagos hanggang buto yung pagtatanong ni Manong Ted. Talagang hindi ho siya makapagpaliwanag ng gusto kasi alam naman talaga ho nila na pag sila ay gagawin yung distribution, lalo na pag yung AKAP, ay andyan ho si Judas Edri malamang. Andyan din ho si Tamba malamang, mga kabalitaan. Ha? At andyan din si Gatchalian. May pumirma pa naman yun sa sa AKAP budget. Diba si Win Gatchalian? Yung senador, kapatid niya, yung sa DSWD, tama po ba kung di ako nagkamali? Malamang andyan yung mga mayors na kalyado. Ito magandang tanong ni Manong Ted. Ngayon, parang hindi yata inaasahan itong tanong na to. Tinada na lang sa tawa. Nakakawat talaga si Asik. No? Sila yung matatamaan dito eh. Kasi pag sasabihin nila yan, ay tsak siguro matatanggal yan kinabukasan. Sila mismo magbabawal sa mga politiko na mismo yung tingog ay nakianib na rin dyan sa DSWD, sa DOH, at lalo na sa PhilHealth. Wala ko siyang masagot dito. Ituloy natin to kung ano pang mangyayari sa pagtatanong ni Manong Ted. Ma'am, I'll ask again. Opo. Kasi yung ako naintindihan ko, ma'am, mahirap sagutin kapag totoo. Ma'am, with all due respect, Ma'am Irene, opo. Ginagalang ko yung sinasabi ninyo doon sa usapin po nang wala pa kayong masasabi sa budget, kung anong epekto. Pero dito po sa AKAP issue na ito, kayo mismo, ikaw ma'am, si Secretary Gatchalian, walang alam na may mga tarpaulin sa mga lugar na may distribution po ng AKAP at may mga present mismo na politiko as in hindi nyo ito alam kaya nananawagan kayo sa publiko, ma'am? Well,
Well, of course, Manong Ted, yung rin po nang nabanggit namin, pag may mga political, may mga local leaders, may mga politicians who are present, sabi nga po namin, they're there because they're also exercising their oversight functions. Yung naman doon po mga local partners there, also present because sila naman po yung nag-provide ng logistics support sa DSWD during our activities. And yun naman po yung pinapasalamatan din po namin because natutulungan kami in that aspect. So ano ho yung panawagan nyo na mag-report ng taong bayan? May mga ganyang tarpaulin o presensya po ng politiko. Kayo nagpapasalamat sa kanila, that they are present there. Manong Ted, ito po ba yung context na kapag during the election period? Hindi ma'am. Hindi pa ho campaign period. Pero magmula nang sinimulan yung AKAP, yan na po yun eh. At ngayon nga, napakarami hong mga Facebook page ng mga politiko, kanilang mga supporters, yung nga pong pinangangalandakan, pinagmamalaki. Yung payout, and then yung pong schedule, yung kanilang presence, at nandun nga. Kasi po nang dito, naiintindihan ko, ang hirap na sagutin ito eh. Diba? Kasi nga, ito yung mga politiko na nakakaharap nyo sa budget hearing. Ito yung mga makapangyarihang politiko na pwedeng pahirapan ang buhay ninyo. Pero just to be pragmatic about this, di ba? Ito, yung tanong ko sa inyo, kasi nananawagan kayo sa publiko, you're calling the public to inform your office kung may mga ganito. Kayo mismo, maminaamin nyo, present ang mga tauhan nyo, maging si Secretary Gatchalian present eh. At naandoon ang mga politiko habang namamahagi ng AKAP. At Ginigipit talaga ni Manong Ted yung pagtatanong nito sa ASEC na Irene Dumlao. Wala, kahirapan sa sumagot talaga eh. Butata siya dito, kurnado siya mga kabalitaan. Si Manong Ted talagang siniseryoso yung pagtatanong. Tatawa na nga lang siya eh. Pati ako natatawa rin talaga ako dito. Kasi imposible kung hindi walang sasama kong taga-tingog party list at mga tauhan ni Tamba. Malamang may mga tarpaulin mo yan. si pangangampanya na rin yan eh. Sasabihin talaga, gagamitin niya yung distribution kasi ng ayuda, yung distribution ng ayudas ng AKAP ay gagamitin ho yan para sa kanilang pangangampanya. Hindi ho madidinay, Pilipino tayo. Marami ng mga pangyayaring ganon. Iba na tayo kasi ngayon. Lahat ng mga sambayan ng Pilipino may pakialam na ho sa mga pangyayari ho kung politika ang pag-uusapan ho natin ngayon. Dati wala eh. Tatanggap lang ng ayuda. Ibubuto na nila. Ngayon, gising na ho yung taong bayan. Noong subukan na ho yung liderato ni Tatay Digong Duterte, doon na ho nagsimula. Mataki si Tatay nanalo na walang makinarya. Diretso inidoro pa yung mga aliporis ng kalaban niya. Kasi natuto na kasi tayo at iba na kasi yung panahon, lalo na sa social media. 92% ay gumagamit na ho ng mga Pilipino, meron na ho silang meron na tayong social media accounts. Kaya dalang-dala na ho tayo sa mga nakaraan pang mga panahon na tayo ay ilang beses nang niloloko, binobola, nililinlang, nililigaw sa mga katotohanan para lang manalo ho yung taong swapang ho sa pera para sa pera ng taong bayan. Ay ganun ho eh. Di po ba? Tama ko sinabi ni Manong Ted, ang katotohanan ay mahirap po talagang sagutin. Lalo na kung may kinukubli mo sila dyan sa DSWD. Tapos yung sagot sa tanong ay yung talaga yung realidad. Napakahirap sagutin ho yan mga kabalitaan. Pinapagtalumpati pa sila. So ano pang panawagan natin sa publiko dito? Kung gayong alam na alam nyo na nangyayari po ito. Yeah. Yung nabanggit ko, Manong Ted, yung doon sa sinasabi nga natin na kapag may mga observations po yung publiko, yung ating mga beneficiaries, this is in the context of kapag yung nabanggit ko, yung sa MC9 series of 2021 during election periods. Dahil of course, we wanted to engage our beneficiaries and report kapag may mga ganito po na mga instances. But yeah, I totally respect yung kung nabanggit nyo, yung mga observations nyo. And inuulit po natin, Manong Ted, na we respect also yung mga partners natin who are present during our payout activities. But then, we always emphasize that the program that is being implemented is the DSWD's program and that there are processes that are being followed to ensure na maayos yung programa, maayos yung implementation, and that it is insulated from any forms of political action. Ma'am Irene, salamat po dito po sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ito. At naiintindihan ko kung gaano kahirap sagutin itong tanong na ito. Ang hirap ba nung ang inyong secretary may press release, hindi pwede, etc. ang politiko dyan, pero sa mga visuals, sa mga napapakinggan natin, narinig natin, iba yung nangyayari. Kaya po sadyang napakahirap pong sagutin dito. So dito siguro ang bottom line, pwede ko ba sabihin sa inyo na kayo sa DSWD, wala na kayong magawa dito. Dito sa aspeto ng pag-apel ng politiko sa pamamahagi po ng AKAP. Maging AX doon sa amin sa Tacloban, yan din po ang sinasabi po nila. Di ba yan po, ma'am, reality on the ground? Wala, Manong Ted, inuulit po natin na Hindi masagot-sagot eh. Ikot-ikot si ASEC Irene. Ang hirap ng totoo yun, hanggang napakahirap sagutin ho. Yung katotohanan na ikinukubli ho nila dyan sa kanilang kagawaran. Dahil sila pag nagsalita at sinag-ayunan ho nila yung naging obserbasyon ni Manong Ted mga kabalitaan. Dahil yung mga kaalihatan, yung sa tingog at itong programa na ito, minomonitor na ho ito ng mayabang kapuluhan. Pag nagkamali ho sa Irene dito, malamang kinabukasan bukas magkalawa, wala na ho ito sa DSWD. Hindi naman sagot ang diretsahan eh. No? Talagang nakakaawat. Ang hirap talaga pag ipiado ka tapos yung mga swapang na mga hindi na mga amo ay walang puso. No? Hindi pwede kang tanggalin dyan eh. Pag nagkamali ka na sa tingin against sa kanilang will mga kabalitaan. Wheel of Fortune.
Ito lang tayo. The DSWD follows po our guidelines. In that manner, Manong Ted, masasabi po namin na hindi po mahahaluan ng anumang political interferences yung pong implementasyon namin because tinitiyak nga po ng aming pong ahensya na sumusunod kami doon sa panuntunan na isinet po namin para sa programa. Opo, yes ma'am. Doon ba mayroong taga-DSWD na nagtatalumpati habang naandun si congressman o kaya si senator o kaalyadong mayor na tandaan nyo mga kababayan, ang perang ito ay pera ninyo. Kami lang po sa DSWD ang namamahagi nito, walang kaugnayan po dito itong mayor na ito, itong congressman na to, itong senador na ito, wala siyang kaugnayan dito, hindi niya pera to. Na ganun ba kayo talumpati? Malamang po sipagin nyo magsasabi nun. Actually, Manong Ted, yung nga pong, meron naman po tayo Si Manong Ted. Basta na talaga itong tumawa kasi pigilan itong kumawa kasi talagang natarget niya pa. Bullseye yung DSWD ni Manong Ted. Galing talaga, lapakan mo na natin si Manong Ted. Galing talaga, Hindi nakalusot, ikot yung sagot, hindi straight to the point. Sige tuloy tayo. Mga representatives, no? In fact, yung mga paymasters natin, yung mga validators natin, mga social workers po yan ng DSWD. And merong representatives from other field. Naging, sinasabi nga po natin kung pwede po rin na po tayo magkaroon ng mga programa na mag-proceed na po tayo doon sa validation process and doon sa payout itself. Because mahaba po yung proseso and ayaw naman natin maghintay pa yung ating mga beneficiaries. Yan po yung ating pong laging paalala po. But yes, well represented po ang DSWD in all payout. Yes ma'am. Ma'am, thank you so much po again sa inyo pong tibay ng kalooban na pakinggan pong ating katanungan because after all ngayon, yan din po ang tanong by the way ma'am ng ating pong mga manonood. I'm just echoing their sentiment and yung pong gusto nilang itanong ko po sa inyo at ginagalang po namin ang sagot po ng tagapagsalita ng DSWD. Daling si Manong Ted kumambyo na. Dahil sa bandang huli, yun naman po yung katanungan ng taong bayan at ini-echoing lang po namin dyan sa Manong Ted, galing ko talaga. Idol na idol kita Ha? Idol na idol kita, Manong Ted. Believe talaga ako sa'yo. Parang naalala ko tuloy nung nasa ano pa tayo, ibang himpilan na karuitaan. Lumulusot yun Wala. At saka wala. Hindi ho sila magagalit ni Manong Ted dyan. Kasi ang galing lumusot gamit yung taong bayan. Seriously speaking, tama rin ho naman. Kasi yun naman talaga yung tatanong ng bayan. At saka nirelay niya lang ho yan. At yun din yung kanyang katanungan. Di po ba? At yun din po yung gusto kong itatanong. During distribution ba ng AKAP, ayuda ng AKAP? May makikita ba tayong mga kahit anino ng mga tunggisista dyan? Na-regulate nyo ba yung ganong klaseng kanak? Straight yung pangangampanya? Ganon tayo dyan Pero believe ako ni Manong Ted. Again. Salamat Manong Ted, salamat. Hanggang napanganga mo ako Sana umanga rin itong mga subscribers at viewers natin sa video nito. So yun po mga kabalitaan. Tuloy ko tayo, baka may makuha pa po tayong karagdagang impormasyon. In closing po, Ma'am Irene, hango po mismo sa sagot ng kagawaran ninyo sa aming opisyal na liham, inquiring po doon po sa waitlisted sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. FYI ma'am ang sagot mismo ng DSWD po sa amin. Waitlisted, validated, and encoded in the PPIS approved by the FOs and NPMO. That's 415,927. Waitlisted, validated, and encoded in the PPIS by the FOs for approval of RDs, Regional Directors, 12,068. Total waitlisted HHS, kumbaga households mo ito, found to be eligible, 427,995. Potential households for validation, 1,194,289. Ma'am, ito po, opisyal na dokumento, September 30 po ito na ibinigay po sa amin ng inyo pong kagawaran po. Madam Asek. Yes, thank you very much for that, Manong Ted. At gaya nga po ng sabi ko, we'll have to check because in the previous months, alam ko po meron na rin po tayong mga na-register because meron po mga nag-exit from the program. So, most likely, nagkaroon na rin po ng changes in the figures po that you've mentioned. And we look forward nga po dito po sa updated figure kung meron man mula po sa inyong kagawaran. Ma'am, we wish you all the best and Merry Christmas and sana po, kayo po'y pagkalooban pa ng tibay ng kalooban dito po sa inyong pong trabaho bilang tagapagsalita po ng DSWD. Salamat po, ma'am. So ayun po mga kabaitan, si Manong Ted, grabe tindi talaga yung banat ni Manong Ted, believe ako. Yan ang totoong broadcaster, walang kinikilingan. Bumabanat sa party ni Inday Sara, bumabanat din doon sa party ng kabila. Pero bottom line ho yan ay talagang binusisi ho ni Manong Ted kung ano talaga yung katuto. Kasi yung dihado ho ngayon, ito yung administrasyon. Dihado ho ngayon sa mga akusasyon, sa mga isyong nakawan. Tapos pasaringan si Inday Sara, nagnakaw sa Confi funds. Ano ba? Ano bang totoo dyan? Ngayon, may kasamahan kayo dyan sa Kongreso. A certain, sino ba yun? Apelyido na yun, nakalimutan ko na naman. May ginorgor ho sa isang lugar ba yun? Sa Tabuan, ano ba yun? Town. Yung baril yung nakuha ng suspect na si a certain Castro ba yun? Ang pagmamayari ho itong itong abogado, itong representative ng Ambis sa OWA. Wala bang gagawing investigasyon yung natin diyan, yung HUAD committee o human rights?
Si Atrasabante sa Human Rights to. Chairman ng Human Rights dyan sa Huwad Committee at Mayabang Kapulungan. Tingnan natin kung papaimbestigahan ba ho nila yung ilang kasamahan nilang kongresista na nasangkot ho sa paggurgor sa isang tao, sa isang suspect na siguro tauhan niya o bodyguard ba niya ito, na yung gamit na baril ay pagmamayari ho nito, mga kabalitaan. Di po ho ba? So balik tayo kay Manong Ted. Kaya yun. Nako, pag narinig to ng Tingog Party List, sana kaya to, baka sisilip-silip lang to sa sasakyan, hindi lalabas. Kasi pag naandyan, pag nakita ho during distribution ng ayuda ng AKAP, nako, mapupuna ho sila dyan, mga kabalitaan. Mapupuna ho kasi pinagbabawal talaga yan. Gagawin ho nila yan ng gamitin para sa pangangampanya. Kahit wala pa pong kampanya, ay ipagpalagay na lang ho nila, itong gagamitin natin kasi para makita ho tayo. Tapos may tarpaulin pang nakalagay. Mga mga politikong pulpul sa ating bansa, gagawin lang ang paraan para manalo dahil alam ho nila tagilid na ho sila sa taong bayan. Kaya kayo, tayong lahat, mga taong bayan, dahil tayo ay may pakialam, dapat gamitin ho natin yung ating kausa na manindigan sa katotohanan at ipaglaban yung karapatan ni BP Sara Duterte, dahil alam naman ho natin, mga kabalitaan, si Inday Sara, yung mga Duterte lang ho yung may political will na talagang bubuhayin yung ekonomiya ng ating bansa, bibigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga kabataan, dahil ang gagawin ho nila hindi na ho para sa atin, mga kabalitaan, para na ho sa mga darating pang na mga henerasyon na sila na ho ang makikinabang dito, mga kabalitaan. Kaya ang kausay sa taong bayan para sa pagibaglaban sa karapatan ni Inday Sara Duterte, yun po ang pinaka-importante sa panahon ngayon, dahil nakikita na ho natin na lugmok na ho tayo sa nakawan ho dyan sa Kongreso at wala na. Hindi na mapipigilan pag sila pa rin dyan nakaupo sa kanilang kinalalagyan, mga kabalitaan. Kaya ako po'y magpapaalam na. Matsalam sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell, and then like, comment at i-share nyo po itong video ito para malaman ng karamihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. At pakiusap, huwag nyo pong i-skip yung video o yung ads sa ating video, dahil yan po ay malaking tulong na ho sa inyong lingkod na para makapagpatuloy ho tayo sa paggawa ng reaction video at ating maihatid sa inyo yung mga totoong kaganapan na hindi ho minsan makikita sa mainstream media, mga kabalitaan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, reaction video sa Danagan Balita News Update, yan po yung munting bahay ho natin. Ako po'y magpapaalam na. Matsalam ho sa inyong lahat. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.